Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update ngayong December 1 to 15, 2025. So first half ng December. Ayan, paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. And another reminder, ito lang po yung account ko ha, at Mr. Queen PH. Meron kasing mga nagre-re-upload ng videos ko, ninanakaw yung videos ko, tapos nagpapanggap na sila yon na ako yon. So, hindi po ako yon. Ito lang po yung account ko. I-check nyo yung username at Mystic Queen PH. Sa lahat po yan ng platform, sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, sa IG. Kasi yung mga yan, nag-offer ng mga spells, rituals, readings, hindi naman po ako yon. So, mag-ingat sa mga ganon. Baka ma-scam kayo. Okay. Ayan. So, let's see. Aquarius, what is the energy for you first half ng December? Aquarius, first half ng December for Aquarius. Overall energy, the Three of Cups. The challenge is the Seven of Wands, the opportunity, the Five of Swords, and the blessing is the Chariot. Okay. So, Aquarius, mapupunta ka na sa tamang tao or sa tamang environment ngayon. Ngayong December. Kung dati parang may mga impluwensya sa'yo, may mga tao, sitwasyon nag-iimpluwensya sa'yo na, alam mo yun, parang nadidistract ka sa buhay, hindi ka, kumbaga nawawalan ka ng direction. But ngayong first half ng December, you will be directed to the right path. You have the Four of Swords, you are recovering, no? Nagre-recover ka from, can be a heartbreak, can be, merong disappointment sa buhay mo. Nagkakaroon ka na kasi ng clarity ngayon. Oo. The Ace of Swords is about clarity. This is about knowledge. Pwede rin merong pag-aaral, no, na gagawin. Pwedeng mag-aaral ka, merong oportunidad na may bagong information, kaalaman, skill set na i-master mo. The High Priestess is also about your instinct, your intuition. So, magiging malakas yung instinct mo. Kumbaga, alam mo agad kung ano yung makakabuti sa'yo o hindi. No? So, use that para i-guide mo yung sarili mo on which path to take. You have a new beginning here with the new moon and then the Five of Wands. I think, mas magiging competitive ka ngayon. Mas magiging palaban ka. Kasi kung dati parang bahala na si Batman, ganyan. Yung bang tipong hinahayaan mo lang i-take advantage ka ng ibang tao dahil talagang mapagbigay ka. Ngayon, mas palaban ka. Oo. Ayan, the King of Wands, Eight of Pentacles. Lalo na sa career mo, maaring mas magiging competitive ka, mas ipapakita mo yung galing mo, yung talento mo, 'di ba? So you really want to prove something, no? Hindi lang pa sa ibang tao, but most especially sa sarili mo. Gusto mong patunayan na mas marami ka pang kayang i-achieve sa buhay. Yeah. Okay? And then, your overall energy is the Three of Cups, which is about celebration. So, meron kang isi-celebrate. Maaring may achievement ka ngayong first half ng December. You will also gain new friends, may mga bagong connections, maaring nagpapalawak ka ng network mo, may mga bago kang kaibigan na makakatulong, no? Makakatulong sa'yo. Very supportive sila sa mga goals mo. And then, pwede rin to, may reunion. Yung mga taong hindi mo na nakikita, nakakasama na gusto mong makasama at makita. Ngayong first half ng December, makakasama mo sila. This can be reunion of friends or your reunion sa family. Now, your challenge is the Seven of Wands. Meron mga tao na will go against you, like parang pagtutulungan ka, aawahin ka, but you have that power ngayon na lumaban no? You are finally setting boundaries. Kasi pwedeng, like what I mentioned sa inyo kanina, parang dati, bigay ka lang ng bigay, wala kang boundaries, kaya natitake advantage ka, naabuso ka. Now, your challenge here is how to set that boundaries, na learn how to say no. Pag ayaw mo ang isang bagay, you will say no.
Hindi yung parang paikot-ikot pa para dahil iniiwasan mo makasakit ng damdamin ng iba. You will be more authentic, no? Magiging totoo ka, mas totoo ka sa sarili mo. Your opportunity is the Five of Swords. So, maaring meron kang issue, conflict na maayos. Ngayong first half ng December, pwedeng nakaaway mo. In the past, may hindi pagkakaunawaan, or pwedeng personal issue mo, personal problem mo, na ngayon, masusolusyonan mo na. Ano tong conflict na to? Conflict saan? Okay, 8th house, which is pwedeng sa pera or other people's resources, pwede rin sa investment, kung meron kang nag-invest ka tapos nagkaroon ng problema or issue yung investment mo, maayos mo na yan ngayong December, first half ng December. Now, your blessing is the Chariot, which is about success. So definitely you will gain success, you will reach success, you will experience success. Some of you, ang blessing ay sasakyan. Pwedeng ikaw makakabili ng sasakyan or makakapag-travel sa places na gusto mong puntahan. This is also about moving forward. So you are moving on, moving forward, moving to a new direction. Now, tingnan natin sa inyong kaperahan, money, career, finances for Aquarius. You have the Three of Wands. Expansion. Yung iba sa inyo, maaaring may oportunidad kayo na makapag-travel dahil sa trabaho ninyo, dahil sa pinagkakakitaan ninyo. Pwedeng ito ay sa abroad or sa ibang lugar, no? May training kayo. This is also expansion ng business kung may negosyo ka. Mas nag-expand yung business mo. You also have the Death card. This is about transformation. This is a good transformation for you. Mas maganda ang magiging sitwasyon mo sa trabaho mo, sa career mo. Maaring meron kang ila-let go, no? May ending ng trabaho, career, or business na you feel na hindi na in alignment sa purpose mo, and mas mag-explore ka ngayon. Mas madidiscover mo pa yung sarili mo, yung iba mo pa ang kakayanan sa buhay. Now, sa love life naman, you have the Four of Cups, and then the Page of Pentacles. Okay, some of you are in a relationship na parang nagsistay lang kayo dyan dahil nakasanayan nyo na or dahil komportable ka na, pero may kulang, okay? So ngayon, magkakaroon ka ng reassessment sa buhay mo. Ito pa ba ay gusto kong mangyari or makasama sa buhay ko? No, this can be the person that you're dealing with or yung environment na meron ka ngayon. I feel like gusto mo ngayon ng freedom to express yourself, to do the things that you want to do, at mas ma-achieve mo yung happiness na hinahanap-hanap mo talaga. So, if hindi ka na masaya sa relationship mo ngayon, pwedeng ikaw ay, aalis sa sitwasyon na yan at hahanapin mo yung happiness mo, or maari ring i-communicate mo ano yung problema, ano yung kailangang ayusin, i-improve sa connection ninyo. Yes, you are finally taking action. Magte-take action ka sa mga goals mo. Kasi 'di ba, goals lang 'yan, pangarap lang 'yan. Not until gawan mo siya ng action, 'di ba? Mas makakakita ka ng resulta doon pag gumawa ka ng action. Also, magfo-focus ka rin sa iyong kalusugan. Napaka-importante ng kalusugan. Sabi nga health is wealth, 'di ba? Paano natin ma-achieve or magagawa yung mga gusto natin, yung mga goals natin kung mahina yung pangangatawan natin. So, yung iba sa inyo, maaring magpapalakas ng katawan, focus sa, sa inyong healthy lifestyle, or mag-workout, mag-gym, anything that will bring in healthy body sa inyo. This is co-creation. Some of you, meron kayong makakasamang ibang tao for a project, for a presentation, or for merong organization o kaya merong goal na magpe-perform ka with other people or meron kang patutunayan na talento mo. You also have the spiritual insights, no? Pagdating sa decision making na gagawin mo, mas may wisdom ka ngayon, mas alam mo yung ginagawa mo, mas alam mo kung ano yung gusto mo. And if you are single, possible there is a new connection here na magsisimula na romantic connection, or some of you, this can be appreciation, no? New friend, new connection, na masasabi mo na, gusto mo tong mga kaibigan na to na makasama. Gusto mo yung energy nila, yung kanilang vibe, kumbaga. Harmony returns even after wrenching loss. Ayan, so pagkakaroon ng balance, harmonious situation,
pagkatapos ng problema. So, ito yung time na makakabawi ka na. Makakabawi ka na sa sarili mo, sa pangarap mo. You will now focus on improving yourself. Kumbaga, ano to, pagbabalik. Ito yung iyong pagbabalik. Things are transforming for the better para sa'yo. Okay, so that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.